Ang daluyang palaging dinadaluyan. June 22. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Mateo Kapitulo 25 versikulo 29. Noong ika-23 ng Marso taong 2021, nabahura ang 400 metrong cargo ship na si Ever Given sa Suez Canal. Dahil sa kanyang pagkakabahura, siya ay nakaharang sa lahat ng barkong dadaan sa kanal. Ang Suez Canal ay ideya at isinakatuparan ni Ferdinand de Lesseps, isang negosyanteng Pranses at diplomat, na gumugol ng 10 taong paggawa simula 1859 hanggang 1869. Mahigit na 1 milyong taga-Ehipto ang nagtrabaho sa construction. Ang pangyayari sa Ever Given ay nagbunga ng malaking pinsala, sapagkat sa rutang ito dumadaan ang 10% ng pandaigdigang kalakalang pandagat. Nasa 420 na mga barkong naglululan ng 26 na milyong tonelada ng kalakal ang nanatiling naharangan sa mga araw ng pagkabahura ng barko. Higit sa $38.4 billion ang nawala, o tinatayang nasa $400 milyon sa bawat isang oras. Ang Suez Canal ang pinakamabilis na daan patungo sa gitnang silangan at Asya mula sa Europa. Ang alternatibong ruta ay magdadagdag ng 15 araw ng paglalayag at dagdag na gastusin sa paglipat-lipat na nasa pagitan ng 15 at 20%. Kung minsan nangyayari ang katulad na problema sa ating pagtatapat, posibleng nahaharangan ang daluyan ng ating mga donasyon ng ating kawalang katapatan, kawalan ng pagtitiwala, o dahil gusto lang nating ibigay ang ating mga handog sa mga lokal na proyekto. Sa pamamagitan ng regular na handog at hindi nilayon na mga handog, mararating ang bawat bahagi ng planeta ng mga yamang ipinagkaloob na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tingnan ang kasunod na sipi mula kay Ellen White. Hindi pinanukala ng Panginoong pumunta sa mundong ito at maglaan ng ginto at pilak para sa pagsulong ng kanyang gawain. Binibigyan niya ang mga tao ng mga yamang mapagkukunan, na sa pamamagitan ng kanilang mga kaloob at handog ay mapapanatili nila ang kanyang gawain sa pagsulong. Ang isang layunin sa ibabaw ng lahat kung saan dapat gamitin ang kaloob ng Diyos ay sa pagtataguyod sa mga manggagawa sa pag-aani sa bukiran. At kung ang mga tao'y magiging daluyan ng pagpapala patungo sa ibang tao, patuloy na bibiyayaan ng Panginoon ang daluyan. Councils on Stewardship, pahina 36. Kapag nagpasya kayong itinalaga ang porsyento ng inyong kita na regular na ipagkaloob bilang pangakong handog, maaari mong isiping nagbibigay ka ng napakaliit. Gayunpaman, kung gagawin natin lahat ang tuloy-tuloy na pagbukal ng pinagkukunang yaman, madidiligan ang binhi ng ebanghelyong itinanim ng ating mga tapat na mga misyonero. Pagpapalain ng Diyos ang ating mga ipinagkaloob, at makakarating ang ating mga handog sa malayo at mapalilibutan ang sanlibutan ng pagbalita ng pag-ibig ni Jesus. Panawagan. Hilingin natin sa Diyos na sana'y walang hahadlang sa mga daluyan kung saan dumadaloy ang kanyang pagpapala sa pamamagitan natin.